What is up guys? Welcome back. For today's video, magsasagot lang tayo ng mga comments doon sa ating previous video wherein itinuro ko po sa inyo kung paano masasolusyonan yung error prompt na your account is already registered to another phone. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa inyong channel, hiniling ko po ang inyong makamay para i-subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga kanibagong videos. And without further ado, let's get started. So ito yung first question natin. Sir, paano po pag hindi maalala yung email na ginamit sa pag-register sa GCash? Sa ganitong case, need nyo lang i-provide lahat ng email address na meron kayo sa inyong phone or sa phone ng mga kasama mo sa bahay. Dahil possible na nalagin mo yung email address na yon sa phone ng asawa mo, kapatid mo, or magulang mo. And syempre, kung may mga naalala ka pang email address na dati mong ginagamit, pwede mo rin i-provide yon. And kailangan mong ipaliwanag kay GCash na nakalimutan mo na talaga kung saan sa mga email address na yon ang na-register mo sa inyong GCash account. And for your information, may uploaded video na po tayo about sa case na to. And ito yung thumbnail ng video na yon. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link para may access kayo. And para na rin mag-guide kayo. So for the second question, sir, matagal ba talaga sila mag-reply sa Gmail? Based on my case and sa case ng mga na-assist ko ng GCash user, mostly mga 2 hours yung paghihintay sa email ni GCash about sa status ng inyong concern or ticket. But there are some cases na tumatagal ng about 5 hours. So, depende pa rin. Siguro dahil maraming nagkakaroon ng ganitong problema, kaya parang nagkakaroon ng traffic. Tao lang din yung agent ni GCash and hindi nila kayang i-handle yung concern ng sabay-sabay. So, for our third question, paano po kapag nawala ang SIM at phone? Tapos nakalimutan pa po ang GCash yung PIN. Salamat po. So, for your information, meron na po tayong uploaded video wherein itinuro ko po kung paano ma-recover ang GCash account kung nawala yung SIM at phone. And ito po yung thumbnail ng video na yon. Sa procedure na yon, kailangan nyo lang i-report kay GCash immediately para ma-inform si GCash and para ma-suspend yung GCash account mo to secure your funds or money na nandun. And sa case na ito, need nyo rin ng bagong SIM card na merong parehong number sa nawalang SIM. Para mas maging klaro, you can watch the video naman. And ilalagay ko na lang yung link sa comment section ng video na yon para may access kayo and para mag-guide kayo. And for our fourth question, ito, paano po kapag PhilHealth yung ginamit na valid ID sa GCash? Wala po kasi sa option ni Gigi yung PhilHealth. So sa case naman na ito, based dun sa isa sa mga na-assist ko na, same problem po sila. Which is yung about sa PhilHealth ID na hindi nakabilang sa mga tinatanggap na valid ID ni GCash. Ang kailangan mo lang gawin dito is i-provide yung ID na ginamit mo sa pag-full verify ng inyong GCash account. So ibig sabihin, kahit di na siya kabilang dun sa options, yun pa rin or PhilHealth ID pa rin po ang need nyong i-provide. Kasi magbe-base yan si GCash kung anong ID yung nasa record nila. Simply, kailangan mag-match lahat ng information na meron sila doon sa informations na ibibigay mo para ma-confirm nila na ikaw talaga yung may-ari ng account na yon. And ito yung last question. Boss, paano po i-unregister ang GCash phone kapag Infinix user? Ang haba po kasi ng Infinix name ng phone ko kaya di ko po mapindot yung button para i-unregister. So in this case naman, ang best option na ma-recommend or maisasuggest ko sa inyo is gamit po kayo ng ibang phone, then gawin nyo yung procedure na nasa tutorial about kung paano mag-unregister ng GCash account kung nasira or nawala na yung old phone. So ganun lang siya. And hanggang dito lang video na ito, and kung may mga tanong pa kayo, just put it in the comment section and sasagutin natin yan. See you in our next video tutorials. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.